ito. Wala nang intro-intro, pre. Magluluto tayo ngayon ng humba. Mantika, lagyan mo yan. Tapos, meron tayo ditong pata, kasim, tsaka liempo. Nalagyan natin yan dyan. Oy! Kalma! Sibuyas. Kalma ka. Ano nangyari sa'yo? Hindi mo ba alam yung bisita natin? Pre, hindi... Ano oras na? 7:30 na. 7:30 na. Alas 7 kain noon. Ngayon pa lang ako magsasalang ng humba. Hindi mo ba kilala yung bisita natin? Hindi mo ba binasa yung briefing? Oo, sobra. Sinasabi ko sa'yo sinasabi. Bakit eto lang? Nagpahiwa na ako sa'yo, di ba? Yeah, mayayari tayo dyan Mayayari tayo dyan. Ano? Ay! Luto na? Ay! Wala, sir! Sorry! Pasensya na, wala pa. Sorry, Luto na ako Ito, mabilis lang to, sir. Mabilis lang to. So, Sige. pasensya ka na. Sige. Bilisan mo ha. Mabait naman pala. Ray from Physical Asia, pare. Napahiwa rin sa takot, napahiwa rin. Boss, punta tayo dito. Pucha, nanliit ako sa'yo, ha? Anliit. So, si Boss Ray, makakilala nyo naman lahat, ay ang isa sa representative ng Pilipinas sa palabas na Physical Asia. Slow it down. Deep breath, brother. Deep breath. Hold it. Hold it. Hold it. Wait. Jimmy Blitz. Lahat kami pinanood yun dito. And, Totoo. ay pucha talaga, sabi ko sa'yo. Tapos, nung sinesearch ko na siya, biglang lumabas yung IG, Strongman Ray. Yan. Walang ako yun ah. Oo. Tapos pagkatingin ko, aba, nakalagay follow back. Ibig sabihin, Oo. nakapollow sa atin. Nagkapalawan kami, tapos nag-chat siya, tapos talagang pinag-usapan muna namin. Pinag-usapan muna namin. Tapos yun, nag-aya na agad akong mag-invite. At kahit sobrang busy ni Ray, nandito siya ngayon. Of course. Siyempre. Ninong Ray. Grabe naman. Love ko to eh. Ay, I mean, salamat. magpa-follow talaga ako dito. Maraming salamat po. Eh, siyempre, ang unang-una kong tinatanong sa mga guests natin, ano ba yung gusto mong lutuin ko para sa'yo? Oh, yan. Good Yun. question. Oo. Ano sabi mo nun? Well, sabi ko sa kanya, gusto ko steak, pero ayaw ko ng steak eh. Parang hindi siya fit sa akin. Tama. Nag-start yung pagka-strongman athlete ko. May hashtag ako eh. Powered by Humba. Powered by Humba. Humba. Oo. So, ang nirequest sa akin ni Ray ay Humba. Sabi ko, ano ba? Ano bang gusto mong karne? Sabi niya, dapat karne mo kasi liempo. Pero ang sabi ni Ray, gusto niya pork shoulder. Yes! Protein! Yes! Protein! Para sa gains, pare. Para sa lakas, di ba? So sabi ko, gusto ko kasi liempo, gusto ko rin pata. Ba't di na natin pagsalu-saluhin lahat? Oh, pwede. Oo. Actually, ang humba talaga, masarap siya pag may fat. Magre-render yung fat eh. So, Yes. kaya parang Tama. ang lasa niya eh. Oo. At the same time, may protein. Yan yung Yes, meat, siyempre yeah. kailangan niya, yung ganyan, hindi chichirya nagpalaki dyan, pre. Hita ko na to eh. Hindi mo ata alam, pero ang parents ko ay parehas Bisaya. Oh, Oo. totoo. Pero hindi kami naturuan magluto ng humba. Ang tatay ko ay Cebuano, ang nanay ko ay Camotes Island. So, Camotes Island ata ay Leyte. Yes. Leyte, di ba? Oo. Para gano'n siya. Dahil nga hindi ako naturuan niya nung bata. Kinailangan ko mag-research. Tuturuan kita. Tuturuan mo ako. Tuturuan kita. Kasi gusto ko yan. Pero kasi ang humba, sobrang daming variation pala niya. Yes, totoo. Ay, Meron pang tahure. yes, Yung meron. sa inyo may tahure. Minsan meron. Minsan meron, minsan wala. Basic lang yung talagang yung original Bisaya humba. Oo. Minsan kasi nagtaka ako, nagtanong ka, may peanuts? May peanuts. Wala namang peanut yung sa amin. Oo. eh. Pero kasi ang dami. Daming Sobrang daming version ng humba. Tapos, eto pa pala, may nalaman din ako kaka-research ko. Karaniwan ng taga Maynila, kapag first time makatikim ng humba, ang unang sasabihin, parang adobo. Yes, Parang adobo. Yun yes. yung pinakamalapit eh. Pero nalaman ko na ang pinakamalapit pala, ang pinagmulan talaga ng inspirasyon niyan, ay isang Chinese dish na ang pangalan ay hongma. Oh, yeah. Ang hongma ay parang humba. So technically, braised pork. Braised pork belly din siya. Ayan, Yes, Ayan, braised pork Tinan mo. belly. Parang ganyan siya. Oo, so hindi adobo ang pinagmulan ng humba. Alam naman natin na iba rin ang pinagmulan ng adobo. So talagang totally magkaibang dish siya.
Totoo. Ang galing ha, ang galing. Anyway, dahil nga natatakot ako sa'yo, Ha, bilisan mo na. baka buhatin mo ako na parang Atlas Stone. Sinimulan ko ng igisa tong ano natin, yung igisa yung karne natin. Oo. Ngayon, ang ginamit ko dito ay chicken oil. Yan, syempre. Ang bango-bango niyan, di ba? Ngayon, ipa-pressure cooker natin to kasi karaniwan ng humba. Slow cook Matagal, yan eh. oh. Slow Matagal cook yan eh. Matagal talaga yan. Yes, yung na-remember ko yung mother ko nagluluto ng humba. Yung sa tawag namin kon, yung clay pot. Palayok. Palayok. sa Palayok, Tagalog. oo. Yes, masarap yun. Palayok. Tapos slow cook siya. Slow cook talaga. Ay, Oo. maghihintay ka talaga ng kalahating araw Kalahating bago ka araw. pakakain yan. Maano talaga siya, like talagang ano siya, proseso ng pagmamahal. Ganun Yes. talaga Hindi siya. siya, ganun talaga hindi siya. siya minamadali. Hindi siya minamadali talaga. Pero papadaliin natin to. Ngayon, may mga tanong lang ako. May mga tanong lang ako habang ginigisa natin tong bagay na to. Palayok ang ginagamit nyo sa luto. Nakakapaggisa ba sa palayok? Hindi ako masyadong sanay magluto sa palayok. Nagigisa ba sa palayok? O yung humba ba na alam mo, ginigisa? Hindi. 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 Dahil slow cook siya. Parang nilalagay mo lahat ng ingredients. Ingredients, tapos dahan-dahan Dahan-dahan siya. matutunaw. Oo, matutunaw. So, mali na agad yung unang step natin. Hindi mali ha. Meron ding ibang version na katulad sa akin, gusto ko tinatanggal mo na yung mantika Bago i-serve? bago mo siya timplahan ulit. Parang- So sa kulo, tatanggalin mo yung ano? Yes, Tatanggalin mo yung oo. okay. Pero ako, pwede natin gawin yan, pero sa serving na lang. Huwag ko na lang i-serve yung mantika. Pwede yun. Pwede yun, pwede, oo. pwede. Ngayon, ang humba ay matamis talaga. Totoo. Matamis talaga siya. Salty, sweet, Savory, malinam. malinamnam, malambot. Oo. Parang masarap. Lahat, masarap talaga ang humba. Pero ano, kung ikaw ay hindi pa nakakatikim ng humba, actually, galing tayo sa Cebu noong nakaraan. Nakakain tayo ng humba doon, di ba? Tama ba? Kumain tayo humba doon eh. Alam ko, sobrang dami eh. Parang nakita ko yan eh. Kumakain ka ng punggo-punggo. Lagyan natin lahat yan. Oh, yan, nalagay natin. Kasi matagal naman lulutuin to eh. Mapipressure naman eh. Yes, tama. Yan. So ikaw ay taga Bohol. Yes. Tama ba? Born and raised sa Bohol. Born and raised sa Bohol. Saan sa Bohol? Dawis, Panglao Island. Panglao Island. So, dalawa niya eh. Dalawang municipality yung island namin eh. Oh. So, bago ka darating sa Panglao, dadaan ka muna sa amin. Kailan ba kami last pumunta sa Bohol? Last year? Date namin ng asawa ko yun. Sa Saan ba? Bohol Beach Club. Oo, maganda oo. yun. Oo. Sir Alan, baka naman. Pero yun, pupunta kami doon, tapos, relax. Ang ganda ng beach sa Bohol. Actually, tingnan mo yung mukha ko, nagre-reddish na. Dahil last week, nandun yung Team Philippines eh. Like, lahat ng member. So, nag-shoot kami sa underwater, dahil like, yung tourism sa Panglao. Medyo buwan na. Yes, yung pawikan, yun. Napakaganda talaga ng beach sa Bohol. Isa talaga sa pinakamaganda. Talagang, pinong-pino ng buhangin doon, pwede mong gawin tinapay. Sa humbang ginagamit nyo, ang ginagamit na asukal ay asukal na pula o muscovado. Mascobado. Yan Good ang choice. sinasabi ko. Tapos may mga nakita pa akong variation, boss, na tinutusta muna siya. Yes. Kinakaramelize Yes. muna. Gawin natin yun. Yes, pwede Gawin yan. natin yun. Actually, yun yung maganda eh. Pinakaramelize siya. Meron siyang alam mo yung parang kalamay na sugar, na buo? Palm sugar, oo. Yes, oo, yung buo. panutsa. Panutsa, Ito kasi yan. si Alvin panutsa. Panutsa. May pineapple juice. Yes. Meron, okay. So far, so good. So far, okay tayo. Parang ganda ng axe mo. Yes. Ayusin ko talaga. Ayusin ko talaga. Ititiklop ka, parang sampayan. Pre, baka i-jeepney blitz ako nito. So, lagyan natin. So, yan. Sige. So, meron na siyang pineapple juice, meron pa siyang asukal. So, matamis talaga siya. Matamis siya. Oo. Actually, tinatanong din ako ng mga kasi matamis ako magluto eh. Ganun din ako eh. Ganun Kasi, Bisaya ang influence ko. Bisaya ang parents ko. Medyo may sweet kick yung mga putahe sa Yes, Bisaya. talagang hindi naman pati sinigang naglalagay ng asukal. Hindi naman ganon. Pero kunyari, ang adobo namin matamis talaga. Ganyan. O ngayon, eto meron tayong non-stick dito. Lalagyan natin ng muscovado, ikakaramelize natin at hindi susunugin. Hindi susunugin. Dahil susunugin. pag nasunog yan, medyo mapait. Tama. Sa totoo lang, ngayon lang ako magkakaramelize ng muscovado sa buong buhay ko. Oo, di ba? Sarap yan. Tama. Sakto yan. Sakto yung technique mo. Pabubulain natin yan eh. Damihan mo. Huwag kang matakot. 1 kilo lalagay ko? Oo, lagay mo. Ganyang katamis, pare. Ganyang katamis. Diba?
Adjust mo lang sa sa soy sauce. Tama, tama. Speaking of soy sauce, yan, toyo. Maglalagay tayo. Medyo maraming toyo, Medyo marami. Dahil habang tumatagal, yung toyo kasi parang sinisip-sip yung Yung karne. Yung karne. Oo. Yun yung mabigay lasa. Tsaka talagang ang itim-itim na itsura nito. Tapos, pangkanin talaga to eh. Kanin Yes, talaga yes. to eh. Maraming kanin ang maubos yan. Oo. Totoo. Legit yan. Legit yan. Hindi siya pangpapak, hindi siya pang snack. Hindi. Pangkanin ulam talaga siya, di ba? Yan. Tapos, isa pa na kakaiba, nalaman ko lang din, naglalagay ng tause. Tause, yan. Tause. Black beans tause. Sa tause, hindi kasama ang sabaw, syempre. Hindi. kasama ang Lalo sabaw. mo yan, salty yan. Tama. Eto, si Papa kasi may niluluto siya, parang humba rin, yung paksiw na pata kung tawagin namin. Parang ganun lang din siya, tapos naglalagay ng bulaklak ng saging. Yes. Medyo konti lang yung nabili namin kasi Kulang to. sasara na yung palengke. Buksan natin. Pag eto nagpabukas ng palengke, ay bukas talaga. Ngayon, ito yung tanong ko, may star anise ba ang humba mo? Ito, good question yan ha. Ito yan ha. Pag fiesta sa amin, may star anise. Ewan ko bakit. Pero pag pang araw-araw, wala? Hindi namin nilalagyan eh. Parang Talaga? Oo, parang yun lang napansin ko ha. So ano gusto mo? Meron o wala? Masarap yung may star anise. Okay. Dahil may ibang... Amoy eh. Oo, may amoy. Star anise. Tapos meron din laurel eh, di ba? Oh yes, Laurel. Hindi to pwede mawawala. Hindi pwede mawala. Dapat meron to eh. Yan, okay. Kunti lang te, sa ganito karami, mga 5 piraso. Dahon ng laurel. Yan natin yan. Isa pa. Dalawa pa. Tapos, pamintang buo. Pamintang buo. Yan. Tama yan, pamintang buo. Yan. Ilagay na natin to. Medyo kulang lang talaga to. Kung ikaw talaga bumili doon. Saan ba palengke dito? Okay na, sir. Okay na, sir. Okay na po. Maraming salamat. Okay na po. Alam ko marami kayong tanong, lalo kung napanood yung Pichikal Atcha. Pero ang unang tanong ng mga tao talaga, paano ka lumaki ng ganyan? Good question. Hindi talaga ako malaki. I mean, nung bata pa ako, normal na katawan. Normal na bata lang. Talaga? Nag-start ako magbuhat 14 years old. So, ibig sabihin, hindi totoo yung sinasabi nila, huwag kang magbuhat dahil hindi Bata ka ka pa. tatangkad. Hindi yan totoo. Bakit ako tumangkad? Tama. Pre, ang liit-liit ko. Bakit lumaki ako? di ba? Tama. So yun, nag-start doon. Kain din. Ako kasi gusto ko magbuhat para masarap yung kain. Di ba, minsan kumakain tayo, maramihan eh. Di ba? Maramihan. Pag nag-gym ka o gusto mong lumaki, yung bulk ka, nag-increase ng calories yan eh, sa katawan mo. So you have to divide yung meals mo. Ilang calories ka day? Ngayon, O kahit nung Nag-compete? Nag-compete. oh my God. Number one kasi pricey yan eh. Mahal yan eh. Dahil Mahal kumain, pre. Totoo, mahal. Mahal kumain. So, sinubukan ko mga 4,000 to 5,000. 1,000 calories. Oo, sinubukan ko. Usually 4 to 5,000. Lalo kung clean eating, ang dami nun. Oo! Isang pag-clean ha, clean bulk siya. Marami siya kasi most likely yung quantity niya is Yes. marami siya. Pero konti lang yung makukuha mong calories. Dahil clean eating. Clean yan. eating, gulay, karning malinis. Pero may shortcut. Ano shortcut? Jollibee. Jollibee. Oo, kasi manok yun. Oo. Tawag namin dirty bulking yun eh. Ito pangalawa secret. Yan, Tumba. isa din Oo. Ito yung magiging itsura niya. Yes. Bango na oh. Yan. Ganito ba ang itsura sa inyo? Yes, ganito yan. Pag nahalo na dyan, mag-iba na to, mag-dark yung kulay niya. Sige. Lagay na natin yan dyan. So kung titingnan nyo, lahat to, 1 kilo to ha. Iyan? Ay, yung asukal na to. Sakto lang. Marami naman yan oh. So, talagang ay po siya. Ang tamis hindi lang basta timpla. Yes. Ang tamis ay essential siya talaga dito sa dish na to. Tsaka hindi lang siya basta tamis ha. Kasi una sa lahat, muscovado to, caramelized pa. Caramelized pa. Oo. Boss, baka di mo na itatanong. Ano? Nagbubuhat din ako. Oh, siguro. Yan, maganda. Ano ba binubuhat mo? Kawali? Ikaw, kawali. Yan. Push up tayo ngayon. Sige, let's go! Physical, Asya. Katanong ko lang din pala, bago tayo mag-pisikalan dito. No? Naglalagay kayo ng soft drinks. Yes. Sa mga nakita ko kasi, May soft drinks, di ba? may soft drinks, usually either cola o clear soda. Oo. Cola. Cola ang nilalagay nyo. Dahil dark siya eh. Nag-a-add ng color. Kulay. yun. Oo. May cola tayo dyan. Pag walang yung dark soy sauce ba? Dark soy sauce. Actually, may dark soy sauce din kami dyan. Pwede, pero mas dark yung color niya eh. Actually, boss, nabanggit mong dark soy sauce. Kaya natin dyan. So, meron tayo ditong cola. Cola of your choice. Kaya na bahala dyan. Tama? Lagay natin yan dyan. Tause. Lagay ko na lahat yes. to.
Lagay ko na lahat. Tapos alam mo ba, boss, may nakita pa akong isang variation ng humba. Bakit may nagsasayang? Siyempre! Ayun! Siyempre! Ubus kanin yan. Taob Ubus sa atin kanin yan, yan. boss, di ba? Naimbis na bulaklak ng Banana blossom. ng saging, ang nilalagay nila, spring onions, marami. Marami, sobrang dami talaga. Meron pa may mani, meron merong tubo, sugar cane. Oh, Ang ibang dami. Sobrang dami talaga. Pero at least etong niluluto natin, Mas malapit sa ano yan eh. pasok sa standards mo. Bisaya. Oh. Ayokong, mamaya, buhulin ako nito. Gawin akong neto, anti-ants pretzels. Diba? Tapos na to. Hindi pa siya tapos. Sorry, hindi pa siya tapos. Tatakpan natin to. Pressure cooker natin yan. Yung pressure cooker natin, medyo heavy duty yan. So mabilisan lang to. Yan. So ngayon, pressure cooker lang natin yan for around mga 30 minutes lang. Tapos sisilipin natin. O siguro mga 40 minutes. 40 minutes. Sorry, hindi. Well, naghihintay, di ba? Habang naghihintay, mag-uusap kami tungkol sa mga physical namin pangangatawan. Alam mo. Alright. Sige. Boss, may tanong muna ako bago tayo magpakulo. Anong pinakamalakas mong squat? All-time record ko, all-time personal best is 295 kilos. Kilo, bro. 295. Ikaw, share mo lang din naman. Sa'yo. 85. Sige na, cut mo na yan. Magpapaturo muna ako. Alright. Boss, huwag ka na magalit. Eto na. Okay. Lapit ka dito. Oh! Legit? Kuha. Teka lang. Siyempre may adjustment pa tayo. Tingin muna tayo ng sarsa. Sarsa lang. Wag sarsa! Lahat na! Check natin. Sakto na? Sakto. Anong ko? Okay pa? Magdadagdagan pa ba natin konting tamis? Ano pa? Sakto. Sakto? Mamaya, sakto na. Ang galing naman nun! Sakto. Bato mo yan! Sakto. Sakto ah. Eh di sandukin na Sakto. yan. Tingnan mo, kulay na kulay pala. Ang laking bagay nung pre, pagkakaramelize sa muskobado. Yes. Ang laking bagay talaga. Alam mo, Oh. ang nakapag nagbigay ng sarap is yung sugar na maskubado. Tama. Tapos yung soy sauce. Yes. Parang hindi ka magkakamali dyan eh. Tama. Tapos yung soft drinks na nilagay. Yes. Powered by Humba. Oh. By Ninong Rai. Yan. Ito. At eto na, pare, ang ating, Humbang Bisaya. Humba, yes. Humba, na napakabango at mukha namang masarap. Pero paano natin malalamang masarap yan? Alvin! Alvin! Plates count wins. Yan! You were there when the world went quiet. Slept on floor, shared food, same diet. Then we up, that's the pilot. Whole crew safe, that's the only thing on my end, for real. I'm cool with my homie, that my day one. Moment of truth. Ay, grabe. Grabe lambot, ah. Grabe naman yung lambot na yan. Ay, lagay natin dyan. Alam ko, Lambot, ikaw yeah. bilang atleta, medyo strict ang diet. Ilagay na natin yan. Wow! Paminsan-minsan lang. Lambot ito ah. Minsan Sige. lang. Di ako magsiserve sa'yo. Ay, sige. Siyempre, hanap tayo ng buto para diet kayo. Sir. Ay, Lambot. ano yan? Napakalambot. Kuhang-kuha. Kuha. Kuhang-kuha. Ang laking bagay pre nung caramelized muscovado First time mo yung magsubok ng ano? Oo. Oh. First time ko yun First time ko yun. Kung tutusin, amin ako. Kinabahan ako. Akala ko Sakto lang. Akala ko pumait. Yun yung isang nagbibigay ng kulay. Tama. Ang sarap! Ayan na. Ganong kasarap, pare. Uy, pero no joke ayan o. Dumidikit, di ba? Kaya ako, naglagay ng pata. Kaya nung sinabi ni Sarina, Kasim, sabi ko, nalagyan ko ba ng pata to? Baka banatan ako na ito. Pero nilagay ko na lang lahat. Di ba? Actually, maganda yung compliment ng pata. Yung pata, pag pinapakuluan mo, nag-add siya ng lumilapot. Oo, lagkit yun. niya. Actually, kapag nilagay mo sa ref, gelatin yan eh. Oo, tama. Gelatin yan, Lalong sasarap to bukas. Lagay mo sa ref, pakuluan. Ay, Buti kung may matira. Ang daming kakain yan. So, ganito. Sige, maghahapunan muna kami. Kakain muna kami. Tapos, kwentuhan tayo. Bare, game? balik tayo. Game, Tara, kain tayo. Kain. Let's go. Kain na dito. Strongman Ray Kerubin. Yes. Yan. Ang talagang pinapanood ko sa
Physical atya. Kasi, gato yung storya niyan kung bakit siya nandito ngayon. Kwento ko lang. Taga, nagmamadali ako. Kamusta yung humba natin? Yes, sobra. Naisip ko yung luto ng mother ko. Yun ang sinasabi ko. Like Yan ang sinasabi ko. original humba, powered by humba. Yun! Bisaya version. Yan. Pero legit buti na lang din nagtanong ako sa'yo kasi yung pagka-caramelize ng muscovado, it's something na hindi ko ginagawa. so bagong ano yun? Bago siya bagong sa technique. akin. Oo, bago siya. Kasi kung ako, bubuhos ko lang yun dun eh. Okay. Yun actually yung iba eh. Ginagawa nila parang hinahalo yung buo, yung sugar. Yung Pero muscovado. iba. Dapat i-caramelize mo muna Oo, siya. iba lasa niya, di ba? Masarap yung. Ako natuwa ako, nagulat din ako sa sarili kong luto. Tapos wala nang adjust. Abay, akalain mo, di ba? Anyway, ang dahilan kung bakit tayo napunta ngayon dito. Kasi meron kaming empleyado dito na si George na sa kasamaang palad ay wala ngayon dito. Wala si George? Wala si George. George, saan ka? Yun, Lumabas ka, nako, George. titiklopin ka na ni Ray George. Si George kasi ang totoong unang nanonood ng Physical Atya. Siya unang nanonood niyan na inimpluwensyahan kaming lahat. Tapos, may nagsabi rin sa akin, nakalimutan ko kung sino nagsabi sa akin eh, manood ka ng Physical Atya. Gaganahan kang magbuhat. Pag mga araw tinatamad ka kasi may kita mo, ang lalakas ng tao, ang bibilis, ang gagaling, ganyan. So nanood ako. Tapos, nung nakita ko nang inintroduce yung Philippine team, sabi ko, sino to? Laking tao nito Nakita ko si Ray. Sabi ko, ganyan yung katawan na gusto ko. Ganyan yung katawan na gusto ko. Like, yung katawan na titiklopin ka na parang bagong planchang labada. Alam mo yun? Ganon. Yung, hindi yung tipong kailangan pa maghubad ng damit para ipakita yung katawan mo. Eto, hindi ka na mismo maghahamon ng suntukan dito. Hindi ka nagagawa ng hindi maganda sa harap na. Ganon na. Pero napaka-gentle na tao ni Boss Ray, di ba? Ngayon, una sa lahat, strongman. Ang strongman ay isang klase ng sport na hindi masyadong kilala sa Pilipinas. Yes. Tama, di ba? Tama yan. Tama yan. Yung community namin hindi pa ganun kalaki. Oo. Pero yung strongman, malamang nakakita ka na ng mga clips niyan sa social media pero hindi mo alam na strongman yon. Kung nakakita ka na, yung taong nagbubuhat ng kotse. Yes. Yan. Yung taong nagbubuhat ng bato. Yung isa mismo sa ginawa sa sa Physical Asia, yung pumipigil nun. Yung Hercules hold. Yes. Yun ang mga laro sa sa sport na ito. So, pwede mo ba kami munang bigyan ng overview? Kwentuhan mo kami tungkol sa strongman sport na yan kasi hindi siya masyado kilala dito sa atin. Tama. Well, sa akin, nagsimula yung strongman. Ito, nakwento ko na to dati sa podcast. Tama. So, nag-search lang ako noon sa office namin. Trabaho din yun eh. Sabi ko, walang magawa eh. So, hanap ako ng sports. Anong magandang sports? Strongman. Pero alam ko na mayroong strongman. Alam ko yung mga dating strongman na silang sa Viscas, Big Z, Brian Shaw. So, gusto ko maglaro ng strongman. Kaso at that time, wala pang masyadong strongman na competition eh. Like, literal zero competition. And then one day, nakita ko may Strongman Philippines. Uy. Yung bago to parang ganda to Pero, ang challenge ko doon, walang equipment. Wala akong access sa equipment. Paano ba yung Atlas Stone? Yun. Ipag-usapan din natin to Kasi kapag basketball player ka, ang kailangan mo lang bola tsaka ring. Yes, Oo. yes. Kapag volleyball player ka, kailangan mo ng net tsaka Net tsaka bola. bola. Ang pag powerlifter ka, kailangan mo lang ng rack tsaka barbell plates. Sa strongman, kakaiba mga laruan yan. Kailangan mo ng bato. Totoo. Kailangan mo ng napakaraming plates din. Correct, tama. Kailangan mo ng coaching bubuhatin. Sandbag. Sandbag. Ang dami. So, paano nangyari? Yes, malaking tulong yung YouTube University. Yan. Diyan din ako natuto. Diba? Graduate din ako dyan. Masteral ako dyan eh. Pares tayo. Oo, yan, diba? Pares tayo. So yun, nagsabit ng nag-register ako, strongman, kahit di ko alam kung anong gagawin. So, YouTube muna. Yung sa training ko, iba yung training ko dahil weightlifting ako dati. So, iba yung Olympic training. weightlifting? Olympic weightlifting. Heidelin Diaz? Katimid ko siya dati. Talaga? Yes. Yung gano'n na. Yes. Yung gano'n. Dati kasi akong national team sa weightlifting. Oh. Okay, so doon nagsimula. So, yun. Sinubukan ko.
Kaso wala akong access sa equipment eh. Nasa Cebu pa ako that time eh. Ah. Nagtatrabaho, nagtitraining. Paano ba to? Like, alam mo yung gusto mong magluto pero wala kang kawali. Tama. Ano feel mo yun? Ano, ha? Parang ano bang gagawin ko? Kaya gumawa ako ng mga movement na pwede mo siyang i-mirror yung actual na competition. Tulad ng? For example, yoke. Yoke. So, ang ginagawa ko, wala akong yoke dati. Oo. Yung squat, nilalakad ko na lang. Barbell squat. Oo. Ah. Yung squat, nilalakad ko. Kaso, ang problema doon, yung weight nasa taas. Tama. Yung stability component niya Oo. medyo iba. Iba. Yung yoke hook, nandito sa baba eh. Ah. So, sige na lang, pagtitiisan lang natin to. And gusto, naka-ano ka na eh, naka-register ka na eh. Teka lang. Ano reaction ng mga ka-gym mo nung nakita kang naka-barbell squat tapos naglalakad ka? Hindi ba? Iba eh. Parang gago tayo. Uy, putya, pag nakita mo yun eh, ginagawa nito. Ay, saan mo dadalhin yung barbell? Nilalakad-lakad ko lang. Parang kahit yung Atlas Stone, ginagawa ko yung naghanap ako ng sirang bar. Yung sa dulo, di ba umiikot yun? Yes. Yun, dinalagyan ko ng plates. Sinusulit mo siya. Yes! Like, pinupuno. Pinupuno ko yun. Binubuhat mo. Parang ma-mirror mo lang yung movement. Tama. Pero ano yun? Ang Atlas Stone kasi madulas ata yun eh. Yes! Makinis na makinis yun. Oo. Malaking jolin yan eh, di ba? Atlas Stone, pakita natin. Oo. Atlas Stone siya. Tapos, may taki yan eh. Yung parang rugby na malagkit. Pero taki ang tawag yan. Oo. Sobrang Lagkit. dumidikit talaga. Kaya yun, doon nagsimula. Surprisingly, nanalo ako. Sa first strongman competition ko dito sa Manila. Ako lang yung outsider eh. Talaga? Ako lang yung dumadayo. So, improvised training, nanalo ka pa? Yes. Anong taon to? 2017, 16. 2017? Okay. Dahil 3 times ako champion consecutive. Wow. Walang talo. So, Nice. parang na-surprise din sila. Dahil bago pa. Oo. Tapos- Sino to? Ang advantage kasi nila dito that time, meron na silang gamit. May alam ko may strongman gym dito eh. Yeah, may yes, laruan meron. dito eh, di ba? Yung gym na dati na, yung Polarity sa Quezon City. Yun. Doon yung mga gamit, yun yung first na strongman na mayroong equipment na nandun sa kanila. So wala akong access. Yoke, Atlas Stone, lug lift. Lag lift. Yung lug, yung malaking bilog. Yung lag lift na ano. Alam mo, sinishare ko lang sa inyo yung amusement ko kasi nung talagang unang na-search ko yung strongman yun, mga ginagawa nito. Yung lag lift, literal na troso yun, Yes. na butas, na may handle sa loob. Yes. Tapos binubuhat nila. Puntya, kakaiba. Kakaiba talaga. Yun yung exciting part ng strongman competition. Eh. Like, bumubuhat ka ng mga bagay na out of this world. Yung mga Atlas Stone. Sino ba magbubuhat ng Atlas Stone? Yung circus dumbbell. Circus dumbbell, yun. Malaki pa yun. Tapos, ano ba to? Yun Kotse. Yes, kotse. Humihila ng truck. Dump truck pa yun. Dump truck, humihila ng Sa dump Malaysia truck. ko nilalaro yun. First time ko din humila ng dump truck. Talaga? Walang magpapahiram ng dump truck dito. dapat ang ginawa mo, dapat nagtanong ka sa akin eh. Dapat bago mangolekta yung basura, inano mo muna. Boss, saglit lang. Tilahin muna natin. Tilahin muna natin yan. Tipid tayo sa gas konti. yung mga international competition ko, brand new feeling talaga sir. Yung first time exposure mo. Same din, nagluluto ka, bagong putahe. Merkado. Everything is new. Tama. Pero nakikita mo. Pero first time mo hands-on. Gagawin. Gagawin mo siya. Parang ganun. Surprisingly, nanalo pa rin. Yun ang sinasabi ko. Sa Malaysia, yun yung biggest start ng career ko sa strongman. Out of 30 athletes. More or less 30. Rank 8 ata ako. Nice. First appearance ko din yun sa international Nice. stage. So, medyo surprise sila. Gulat na naman sila. Walang strongman Philippines eh. Bago pa yun eh. Bago pa. yun. So, Tama. from there, nag-start. Pero nabanggit mo kasi, ikaw ay kati mo si Heidelin dati Yes. sa Olympic weightlifting. Yes. So, ibig sabihin ba niyan, like noon, inclined ka ba sa sports talaga? Yes, totoo. Hindi to nangyari ng isang araw, isang gabi. So, nag-start ako ng training at early age ata, 14 years old. 14. Anong training na ano? Marami. Naglaro ko ng baseball. Baseball? Baseball, track and field, shot put saka discus throw. Also basketball, hindi mawawala yan Siyempre. gusto ng airpot ko, laro ka ng basketball ganito. Teka lang, parang wala akong kilalang tao nagdi-discuss throw. Ikaw pa lang. Diba?
Putya sa ka nakakita. Alam mo ba, parang ano yun eh. Hindi, Parang frisbee na matindi yun, pre. Plato yun. Plato yun. Ginaganon. Yes. Ginaganon. Parang wala akong kilalang ganon, no? Pero, Discus throw, shot put. Yun, nilalaro ko yun during high school. At the same time, nag-weightlifting ako. yung weightlifting, as a sport na rin. Yes, as a sport Okay. Ano kasi, during college, kwento ko na to during college kasi, at that time, yung scholarship ko, hindi siya pwedeng ilagay sa weightlifting dahil wala pa masyadong... Hindi masyadong kilala. Hindi pa masyadong ano. So, ginagawa namin, naglaro ko ng track and field, which is yung shot put tsaka discus throw, para lang makuha ko yung Scholarship, yes. Oo, tama. Which is successful naman. Naging, nag-compete ako sa national PISA. Nice. Yun, mga national competition, national level, nag-champion din. At the same time, nag-weightlifting. So, doon nagsimula. Marami. I mean, mahirap yung buhay atleta at the same time nag-aaral ka. Tama. Oo. So, talagang ano, no? Talagang sports talaga. Yes. Sports talaga. So, gusto ko lang din malaman. Yung strongman physique, kasi yun yung pinaka-striking sa'yo eh. Yun yung una ko talagang nakita eh. Sino to? Ang laki neto ah. Di ba, tingnan mo naman talaga. So, ikaw ba ay katulad ko na matabang bata na talaga nagpalaki na lang ng muscle? Ganun ba yun? When I joined Strongman, doon na lumaki. Dahil may mentor din ako sa Singapore, si Taufik. One of the best, strongest man sa Asia din yun. Part of the training is kumain. Then I'm competing as a heavy open division. Strongman. Open division. Open weight yun. Open weight. Lahat. Yes, Lahat open yan, weight. open Walang weight. timbang. Pucha. So, ibig sabihin, dapat, kung kaya mong maging mabigat, kukunin mo. So, etong physique na nakikita namin ngayon, intentional to. Intentional siya. Intentional siya para sa sport. Parang part na ng training ko yung pagkain eh. Para sumo, di ba? Oo, Parang ganun siya. Kasi kapag tinignan mo yung mga strongman athletes, madalang kang makakita ng strongman athlete na hindi bulky. Kasi, ang napanood ko dyan, mass moves mass. Yes. Kailangan mo ng timbang para gumalaw ng timbang. Tama. Diba? Tama naman din yun eh. Basic ano yan eh. Diba? Gusto ko lang sabihin ha, hoy, muscle lahat yan. Ha? Ito, pre, gagi, kailangan ko nakahawak ng gan. Hindi. Muscle yan. Tingnan nyo lulubog ba? Ay, pre, hindi pre, muscle yan. Tinanong ko siya, putya, paano mo nakuha yung ganyang kalaking traps? Ano sagot mo kanina? High pull clean deadlift. Hindi ba? Sa weightlifting din yung nakukuha din. Sa weightlifting training yan eh. Dahil sa weightlifting, iba yung training sa weightlifting versus sa powerlifting. Kaya ka talaga namin nakilala dahil sa physical atcha. Doon talaga. Napakaganda ng palabas na yun. Yes. Napakaganda ng palabas. Talaga nag-enjoy ako. Pucha, pinuyat ako niyan. Pinuyat talaga ako niyan. Physical atcha. Napakaganda. George, sayang wala ka ngayon. Ngayon, gusto ko lang din itanong. Paano nangyayaring napupunta sa ganong klaseng reality show? Good question yan Parang this is the first time na may nagtanong paano. Diba? Diba? Like, ikaw, strongman athlete ka. Like, paano ka mapupunta doon? Hindi ko alam eh. For the record, hindi ako nag-apply. Right. So iba nag-a-apply. I May don't ganun know. ba? May narinig ako na nagsasubmit ng mga resume Okay. nila, pero yung athlete cards. Ah. Pero sa akin, hindi ako nag-apply. Hindi ka nag-apply. Dahil alam ko, yung laban na yon sa season 1 saka season 2, grabe yung demanding, very demanding yung sports na yun. It will test your overall fitness talaga. Tama. Kung kaya mo. And then, sa season 1, season 2, yung unang natatanggal yung malalaki. Diba? Yun yung unang tinatarget nila. Dahil alam nila, yes, malakas yan, pero hindi siya ganun ka endurance. Endurance mababa. Hindi ganun ka mabilis. Ganun. Kaya tinatarget sila. Tama. Which is makes sense. Tama. Kaya sabi ko, actually, paano nangyari yung question? Paano nangyari? Nag-message yung one of the staff nila. And surprisingly, yung Nag-message friend- sa'yo? nag-message sa page ko. May page ako eh. Nag-message sa akin, hello sir, ganito. Kaso yung friends niya, less than 2,000 lang ata. So, questionable na. Scam na naman to. Hindi, tama naman. Magandang skeptical tayo. Nagdadawag siya. 2,000 yung friends, less than 2,000. Tapos sabihin mo physically siya. Netflix. Sabi ko, totoo ba yan? Siyempre, dapat. Oo. Sinasakyan ko lang. Hindi seryoso. Hindi ako seryoso. Dahil, number one,
ano lang yan eh. Nag-chat lang eh. Ang dali-daling mag-chat Oo. eh. Oo. Sabi ko, sige. Ano ba meron dyan? Sir, we're inviting you, blah, 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 for the interview. Sigurado ka yan? Yun ginaganon ko. Parang wala lang sa akin. Then, few weeks ata, nag-send na ng invite. Zoom invite. Interview. Oo. Wala naman mawawala. Zoom lang naman. Hindi naman ako alis ng Bohol. Kasi, anong malupit dito, nasa trabaho pa ako. Nasa trabaho ka nun? May wifi sa office. Yun ang malupit. Tama. Boss! Boss, yes. Thank you. Boss, thank you. Huwag niyong tanggalin yung wifi. Dahil ayun. So, sinagot ko naman. Yeah. And then, pag-open nyo sa link, nandun na yung mga yung producer talaga. So mga Koreano na yung nandun? May mga Korean, like 4 or 5 ata sila. May translator. Daming tanong. Sabi ko, wala. Yes, nag-research sila, of course. Meron silang research team. Kilala ka nila? Sa research nila. Oo, ayon sa research. Ayon sa research nila. Kilala ako, strongman, ganito. Sabi ko, matagal na yan po. Like, 2016, 2017, tagal na yan. Like, hindi na ako nag-compete ng strongman. More on, focus ako sa trabaho, sa family ko. Tama. May anak ako 2. So, naglalaro pa rin, pero powerlifting na lang. Parang, trying to keep my body fit lang ba? Tama. Movements lang. Pero yung competition mismo, matagal ka nang hindi lumalaro. It's been a while. Oo. Matagal na rin. Kaya sabi ko, wala na ako sa prime years ko. Medyo matagal na yun. Yes, nag-compete ako, pero parang powerlifting na, hindi Yes. strongman. Tapos nagbigay ko ng mga pangalan. Oo. Kung sino yung bagong strongman, bagong athlete, bagong pwede nating i-recommenda. No, nag-recommend ka pa ng mga pwede ipalit. Yes. Oo. Hindi ako nag-oo. No. Alam ko sige lang, ito lang bigay ko. Hindi rin sila nagsabi na tanggap ka na. Walang nangyaring ganun. Okay, so tapos, after a month, ito matindi. Nandun sa Bohol. Oh. Like, sir, nandito kami sa Bohol. Pinuntahan ka? Oo, pinuntahan ako sa Bohol. Matindi, lupit. Ng mga Koreano? Pucha. Sabi ko, wala ba akong sinabi na, excuse me, na ganito eh. Oo. Sila pumunta, di pinuntahan ko na lang. Tama, andun eh. Oo. At saka maraming Koreano sa Buhol eh, okay lang. Hindi makikita. Sabi ko sa wife ko, ano, totoo ba to? Parang ganun, kino-question ko ba? Bakit ako? Ganito. Sige, puntahan mo na lang. Nandito lang naman eh. So, punta ako. Same set yung nag-interview. Sila rin, no? This time, nag-interview. Personal na. Face-to-face interview na. So, sabi ko, ganito. Same question. Same question, ganito. Pero hindi pa rin siya nagsabi na you're hired. Walang ganon. Walang ganon. Kinukuha lang yung yung picture, yung mga sizing, yung ganon lang. Tapos hindi sabi na tanggap ka, hindi. Okay, tapos na. Tapos na uli. And then, late last week ng October ata. Nag-send na ng contract. Kontrata na agad. NDA muna. NDA muna. Wow, NDA Parang digit to Sabi ko, why not? Sige, nandito na tayo. So nung panahon na nag-send na ng NDA, doon ka na na-convince na, totoo to. Totoo. Pagpunta nila sa Bon, medyo convinced na ako doon. Naniniwala ka na rin. Totoo pala to Totoo pala. So, sige. Subukan natin. At that time, buntis yung misis ko sa second baby namin. Baby Kaya. Babae. So, blessing na din. Medyo, yung training, medyo hindi ganun ka-taas eh. Dahil short notice lang. Okay. So, Hindi, tsaka di ka kasi naniwala eh. Kung naniwala ka agad. Naniwala agad. Baka Although nag-training ako everyday, hindi siya competition level na training. Tama. Iba yung competition level training eh. I mean, course. Like 5-6 months for the competition level training. So, sige. Nagte-training naman tayo. Sige, takbo-takbo konti. Dahil nakikita ko talaga na may may takbuhan talaga. Tama, meron. Dayon. And the rest is history. Nandun na sa Korea. Biglang napunta na doon. Ngayon, edi sige. Ando ka na. Alam mo na ba yung mga team members mo nun? Yun. Bago kami pumunta sa Korea, pinakita yung members ng team. So, may familiar na pangalan. Of course, Manny Pacquiao. Yan ang Diba? sinasabi ko. My God, Manny Pacquiao nandito Legit, Manny Pacquiao nandun. Tsaka,
Yung mga teammates ko, si Mark, kilala ko na si Mark. Yung nakita ko talaga na medyo na-shock ako, si Manny Pacquiao. Siyempre. Di ba? Oo. My God, Manny Pacquiao. Kahit ako nagulat din ako. Panalo na ako dito Sabi ko ba? Totoo. Once in a lifetime experience no na makasama mo yung 8 times na champion sa boxing. di ba? Siyempre. I could imagine, di ba? Sana nga mamit ko rin si Manny Pacquiao. Papasuntok ako doon. Pasuntok kaya muna ako kay Ray. sobrang bait ni Boss Manny pa. Talaga? Sobrang bait. Hindi ko in-expect ganun siya ka down to earth. Nag-share siya ng mga ups and downs niya, yung mga training routines niya, sinishare niya talaga. Anong ginagawa niya, at saka madasalin. Talaga? Madasalin, sobra madasalin. Every time mag-start yung quest namin, nagdadasal kami. Okay. So, edi ando na kayo. Gusto ko lang din maintindihan kasi ako, naka-experience na rin ako ng isang reality show sa Vietnam to. Netflix din yun. Medyo pisikalan din ng konti umuwi ako doon kasi hindi ko kinaya umakit sa bundok. Totoo yun. Ano yun? Umakit kami sa bundok. Oo. Pucha sa tabakong to. Bakit di mo ako sa bundok? Halos mamatay-matay ako doon. Umuwi ako. Pero, syempre, hindi naman telling yun sa kung ano nangyari sa likod ng reality show. Yes. So, ang mga gusto kong malaman bilang fan mo at fan din talaga nung show, gaano katagal ang pahinga sa pagitan ng bawat challenges? Kasi grabing demand sa katawan yun eh. Yes, may recovery time kami. Like, 1 day. 1 day. But not really siguro full recovery dahil may interview siya eh. Hindi ka nakahiga lang. Hindi lang, may interview pa lang. So, may PT din kami. Scheduled PT. Per country. So, as much as possible, gusto nila fresh ka pagpasok sa Tama. next. So, Tama. may pahinga pa din. Yung pagkain nandun. At first, sarap kumain, di ba? Yes, kain ka na. Siyempre. Excited ka eh. Protein. Isip ko talaga, dapat fuel talaga. Siyempre. Dahil may laban eh. But the remaining days, parang gusto mong pahinga na lang eh. Tulog ka na lang. Gusto mo talaga mag-recover. Ganong kalala yung demand sa recovery? Kasi tinitingnan ko, sige, bigyan natin ng solid example. Yung unang-una, yung sa Buhangin. Okay. Yung Territorial the quest. jeepney blitz, yan. Yung sinagasaan nyo, yung talagang para kayong jeepney sa ano. EDSA yun, Sa EDSA, na nananagasa. So, kasi tinitingnan ko talaga salpukan talaga. I'm sure napanood mo rin sarili mong palabas. Kung course. ano yung napapanood namin doon, gaano siya kalapit doon sa totoong pisikalan na nangyayari sa palabas? Hindi. Yung nakikita nyo sa screen, yun eh. Of course, edited na yun. Of course, yes. Of course, edited na yun. Pero yung real life experience namin nung nandun kami sa set, iba. Grabe, iba yung not just physically tortured ka, like physical siya. Banggaan. Physical talaga. atya. Banggaan talaga, di ba? Banggaan. Mentally stressed ka din. Siyempre. Grabe. So masasabi mo ba na yung nakikita namin doon, around mga 30% lang ng intensity? Mas 50. intense yung sa amin eh. Sa personal talaga. Siyempre, ikaw yung nandun eh. Tapos, yung sa actual na show na talaga sa pinalabas na, less than an hour lang yun, di ba? Mga ganon. Pero in reality, umabot kami ng madaling araw nun eh. Isang shoot lang Sa yun. isang shoot? Grabe. Like more than 16 hours? Ganon? Parang ganon. Grabe. Like, pumasok kami hapon, umuwi kami ng like 3 Umaga na. a.m. Ganon na. Grabe talaga. Dahil merong mga times na, of course, maraming mga they have to cut dahil may na-injury. Ganon. May mga accidental na injury. Hindi yan mawawala dahil physical. Physical atya. Ayun, kaya kinakat. What is draining us is yung waiting time. Diba? Yung waiting time. You have to wait. Dahil, Hindi mo alam kung kailan kasasalang ulit. dahil first round, bang. Salang sila. Dahil territorial eh. So, sinong yung malalaglag, tanggal. Tapos, next round na naman. So, maghintay ka pa. Kaya, anong nangyari? Sa backstage, doon kami nag-uusap, lahat ng mga members sa competition. Sa Thailand, Indonesia, Mongolia, lahat nag-usap-usap, kwentuhan. While yung sa taas, Nagbabakbakan. Nagbabanggaan. So, yun, buti na banggit mo yan. Okay kayong lahat? Like, Yes, definitely. 100%. 100%.
atleta ka kasi, hindi mo mafe-feel na may competition talaga nangyayari. You will feel that during sa laban mo lang. Doon lang, Like, oo. yung focus mo, gusto lang manalo. But after that, nasa labas, parang friends kayo. You have that kind of, the level of respect to each other, diba? Like, kwentuhan, Oo. sharing of best practices. Ganun. Tama. Sobra. Eh syempre kasi, kailangan kailangan magkaroon ng conflict sa palabas. Kaya, palalabasin na Wala naman dong pinakita na na parang, galit si ganto kay ganto. Pero, bilang audience, minsan parang gusto na rin nating makita yun parang, galit si ganto kay ganto. Alam mo yun, kasi mas sumasarap yung palabas di ba? Tama. Na-injure ka ba sa show? Minor lang. Minor lang. Ito. Ikita mo to. Pakita natin. Itong dalawa. Ito, tsaka ito. Ayan, pakita natin. Sige, pakita natin. Oh! Ito. Ayan. At saka ito. Sa Saan ang galing yan? Jeepney Blitz. Umpisa pa lang. Oo. Umpisa pa lang. Dahil, kung napanood mo yung sa Jeepney Blitz, ako yung nasa first talaga. Siyempre. Ikaw ang yung sasalo. big guy talaga yun, si Justin sa kasama ko. Alam nga si Lara ilagay natin sa umpisa. Kaya ang goal namin is to protect our female athletes. Kaya nasa likod sila. So, same with Sir Manny, nasa likod. Tama. So, yung technique yung katawan namin, yung malalaki. Sasalo. Yung sasalubong. Kaya, doon, tumama. Doon First sa pa lang. edge nung bilog, Hindi, yung bilog, di ba? May buhangin. may buhangin. Pag nadapa ka doon, yung buhangin gumagano. Magaspang. Oo. Sandpaper. Kaya hindi namin alam na ano pala yung tuhod namin. But it's fine. It's part of the game. Tama. And I'm sure may doon. May medical assistance doon. Meron. Hindi pwedeng wala. Diyos ko. Grabe naman, ang laki-laki mong tao tapos konting gas-gas, iiyak ka. Hindi pwede. Ay, hindi ba ganun yun? sorry. Doon sa... Parang yung magda-transfer ka, di ba? Yes, sa yes. shipwreck, oo. Hindi, yung sa shipwreck, di ako nanonood ako. Ano to? Kapuyat, di ba? Gago, napuyat talaga ako doon. Ay ko, bubuhatin nila. Okay. Tapos ganito, tapos ganyan. Paramihan. Alam mo, napakaganda rin ng ginawa ng palabas na ipapakita muna, eto na yung progress nila. Tapos bandang huli, hindi na ipapakita. So ikaw, parang mas marami yun sa kabila. Tama. Di, may kanya-kanyang taktika. Oh, yes. Yes. Kwento mo nga sa amin yung nangyari doon. Kasi 50 kilos yung crate 50 kilos yung crate, yung buhangin, 10? 10 ba yung buhangin? 20 ba yun? 25 bata yung 20. yung sandbag. Yung sandbag, oo. For me, yung competition sa second quest, medyo na-drain talaga. Sa sobrang laki ko. Sa training ko, hindi siya designed for that kind of... Mahaba yun? Sobra! Kasi tinitingnan ko gano'ng kahaba tong lakad na to? Siguro 30 meters. 30 Tapos may meters? obstacle. Oo. Yung buhangin, tsaka tubig. Ang pinakamahirap doon, yung steep. Yung paahon. Yung sobrang steep ng pahon niya. Tapos yung apakan mo lang, sobrang liit lang. Nakahoy, oo. Oo, sobrang liit lang. Kaya naman, pero siguro 3 balikan. Lalo na pag malaki ka. Hindi, tsaka, Diyos ko, 50 kilos plus yung body weight niya nasa nasa gano'n na incline. Hindi talaga madali. Kwentuhan mo nga kami doon. Grabe nga. Napaaga yung max out yung katawan ko. Kaya pa sa katawan. Pero yung hangin. Nauna kang hiningal. Cardiovascular. Yung respiratory mo. Parang nag-max out agad. Nag-max out agad. Dahil, of course, may time Siyempre. Siyempre, as much as possible, mas marami kang ilipat. Medyo talaga. Hindi sa swak sa training ko. Tama. Yun. Hindi, medyo siya medyo weird hybrid siya kung iisipin mo kasi meron endurance aspect tsaka may strength aspect. Yes. Tama. Hindi ko naman sinabi na, of course, one of the reason bakit mababa yung score. Kaya nga dapat, sinabi ko, dapat nag-adjust agad kami. Ng strategy. Kaso, ang problema, pag nandun ka na sa laban, hindi mo yan maiisip Hindi mo. Ang iniisip mo lang talaga is tapusin siya. Tapusin talaga. Kahit you're about to break, gusto mo talagang tapusin lang. Yan ang yan ang nakikita ko talaga sa mga atleta. Talagang mas malakas ang isip kaysa sa katawan. Tama. Ako hindi ako atleta. Pero ina-admire ko talaga yung mga totoong atleta kasi diyan nangyayari yung mga halimbawa na lang yung mga napupunit na biceps sa strongman, Yes. mga napupunit na pecs sa sa powerlifting. Kasi
yung katawan mo sumusuko na, pero yung isip mo, Laban pa rin. laban lang. Oo. Laban lang. Kaya alam mo pag tinitingnan mo yung mga atletang sumagad talaga, like may injuries eh. Yes, Kasi yes. mas lumakas ang isip kaysa sa Yes, sa totoo katawan. yan. Minsan aksidente rin, 'di ba? Ikaw, tatanungin kita, may injuries ka ba? During sa laban. Hindi ngayon, na iniinda. Ngayon, walang hindi siya ganun ka-injury siguro. Lately lang to na kay sa tuhod ko. Tuhod. Pero ano lang, minor lang. Hindi Minor siya lang. major talaga na. Nakakainis lang. Nakakainis lang. Yun yung term, nakakainis lang. Pero I can still do my daily task, yung training. Pero tawag mo dito kasi pag tinitingnan mo kasi ang halimbawa yung sport mo, yung strongman, superhuman feats lahat eh. Pag tinitingnan mo putya kaya ba ng tao yan? Yes. Alam mo yun? Actually, meron din tayong powerlifter dito. Kapag tinitingnan mo rin ng powerlifter, putya parang mga langgam to na mas mabigat pa sa kanila yung binubuhat nila. Alika nga dito, alika dito saglit. Magpakilala ka, ano pangalan mo? I'm Coach Amiel from the Third Space. Oo. Sila yung sa akin, sila yung tumutulong sila yung nagpipiti sa akin. Oo. Anong timbang mo? Ngayon, 80. 80 kilos. Anong pinakamabigat mong binubuhat? Sa deadlift, mga 180. Higit sa doble ng timbang niya yung binubuhat niya. Langgam lang na nakakagawa nun. Tapos pag tinignan mo siya, hindi ganun hindi ganun ka bulky yung katawan niya. Kasi, Sir. Kasi, iba ang training talaga. Iba ang training, di ba? Sir, maraming salamat po. Thank you. Masakit yung ginagawa nyo sa akin pero nakakatulong talaga. Hindi kasi, sa powerlifting, hindi nila priority ang size no? Yes, ang goal mo lang sa powerlifting is to move that heavy weights. Nagpa-powerlifting ka rin di ba? Nagpa-powerlifting ka rin. Nag-start ako, ito yung chronological order. Ng sports. Ng sports ko. Yeah, ito. Yung legit ha. Kasi iba parang lang yan eh. Tinry mo Parang lang. sali-sali Ah. So, basketball, Mm. track and field, Mm. weightlifting, Mm. strongman, powerlifting, arm wrestling. Arm wrestling! Yes! Yun ang ginagawa mo ngayon! Teka lang. Wait lang. May tanong muna ako. Kasi, technically, ang arm wrestling ay combat sports yan eh. Kung iisipin mo, tama ba? Tama ba sabihin yun? Mind games yan, mind games. Mind games? Dahil hindi ka lang pwedeng umaatake. Kaya nagustuhan ko din yan eh. Mind games ang arm wrestling? Bakit naging mind games? Oh. Dahil babasahin mo yung kalaban eh. Paano? Hindi mo siya pwedeng attack ka lang ng attack. Hindi ba ganun lang yan? Ganun lang yan. Hawak mo, pero Oo. dapat basahin mo kung anong gagamitin ng technique. Ha? Ganon. Talaga? Oo. Technical ang arm wrestling? Yes. Pucha, hindi ko alam yun ha? Kaya nga nagustuhan ko eh, dahil bago, maganda to parang hindi lang pure strength. Oo. Which is advantage kung may strength ka talaga. Which Siyempre. is meron ako. So, Oo. kaya sumali ako. Sinubukan ko na lang. Actually, may super match ako ngayong April sa Cebu versus sa rematch na yan sa si Mark King sa Manila. Talaga? One of the top 3 ata siya dati ng arm wrestling. Sa Cebu kayo maglalaban? Yes. O, panoorin Which is, natin tinalo ko yan. na siya. Rematch. Rematch na to. Okay. Teka lang. May nakikita kasi ako lumalabas sa feed ko, mga arm wrestling din. So, ibig sabihin nanonood ka? Teka lang. May lumalabas sa feed ko, hindi ko naiintindihan masyado yung rules. Kasi uso dati, Bunong pwisto. braso. Alala mo yun? Sa Itbulaga ba yun? Sa Itbulaga? Nagbubunong braso sila. Tapos, doon sa mga lumalabas sa feed ko ngayon, may hawakan yan eh. May hawakan yes. Tapos, dumarating sa point na ginagamit na nila yung buong katawan nila. Kasama ba ganun ba yun? May rule yan eh. May rule. Dapat yung elbow mo hindi siya... Pag nag-straight yung elbow mo sa pad, may pad yan, di ba? May pad. Pag nag-straight, di ba, bawal yan. Bawal na. Dapat naka-angle siya ng ganito. So, Pero nakaganon. so pwede mo pa rin gamitin in a way, pero kailangan Yes, nandito. may angle siya. Hindi siya Oh, angat. hindi siya. Yung pad, tapos pag umangat yung elbow mo, foul na yun. Pag nahulog yung elbow mo sa pad, Tanggal yun. tanggal yun, foul yun. So yung mass mo, yung physique mo, nakakatulong siya? Yes, definitely. Ang question lang doon is, paano mo ma-utilize yung size mo for that sports? Dapat marunong kang gumamit ng size mo. Kasi body weight mo yan. Kasi yung nakikita kong nagbubunong braso, batang payat eh. Nakalakas. Malakas na. Lakas. Maraming malalakas yan, mga bata. Ang lakas talaga. Totoo. Sabi ko, bakit? Actually, tama ka eh. Lumabas sa feed ko isa lang. Lumabas.
Ay, kung ano to? Panoorin ko nga to. Tapos paulit-ulit lang na nangyayari. Tapos nakita ko, so nagsasabitan talaga sila. Sumasabit. Yes, may instances na nagsasabitan sila. Pero may na-warningan yan, hindi siya pwede. Hindi siya like magandang tactic doon. Hindi. For me, no? Hindi. Dahil pagkakalam ko dati kasi yung arm wrestling, more on arms na talaga. Pucha, ako sabitan lang. Sige, diba? magsabitan kayo ni Ray. Tingnan natin, di ba? May weight division ba dyan? Meron. May meron weight din. category yan. Okay. Ngayon, subukan natin pag-usapan ng konti yan. Paano kung kaliwete ka, tapos kanan yung kalaban mo? Okay, since napag-usapan natin Sige. Interested ako Actually, dito. bagong sports ko to eh. Bagong sport last year pa ako nang sumali dito. So, technically, bago pa lang. Ha? So, inaaral ko yung rules din. Tama. Pag ganun kasi pumapasok ko sa bagong sport, inaaral ko yung rules. Siyempre. Atleta. O, di ba? So, may laban yan, left and right. Left and right category. Yes! Pag, for example, laban tayo, gusto mo left. O, sige, left ka lang. So, yung champion, may left. may left champion tsaka may right champion. Yeah. Ganon. Okay. So kahit, may mga taong ambidextrous eh. So pwede kang, ewan ko kung nangyari na nanalo ka sa dalawang division. Pwede. Pwede yun. Pwede. Like, isa sa number 1 arm wrestler sa Philippines, si Mark Lewis Ben. Pagkalo siya yung number 1. For me, siya yung number 1. Talaga. Like, he dominated that arm wrestling scene dito sa Philippines. Even sa Asia. Malakas talaga siya. Legit na malakas. Teka lang. Puro tayo ganyan eh. Ilayo natin ang konti pa. Wisto! Okay. Ang gusto ko munang malaman, basics lang muna to. Okay. Kasi nung sinabi mong mind games ang arm wrestling, ano ang ibig sabihin nun? Okay. Pwede mo ano sa akin? Marami ako natutunan sa arm wrestling. Lalo na pagbasa sa kalaban, sa hand position niya, anong technique ang gagawin niya. Right? So, for example, alam ko si Ninong Ray, walang alam to sa arm wrestling. Wala akong alam. So, kaya ko siyang paglalaroan. Siyempre. For example, ganito. Ganyan. Dito lang. Partida. Sa hita pa siya nakapatong. For example, Gumawa ng sariling pad. So, ganito. So, okay, hawak ka. Di ba? Humawak siya. So, alam ko nang wala sa zero yung idea niya about sa arm wrestling. Ganon. Hawak pa lang. Teka lang. Mahirap kamayan sa labas to. Mauusgahan ka agad. Sir, hello po. Hindi. Alam mo na kasi ganyan din sila sa akin dati. First, walang alam pa to. Like, maguhan ka pa. Tama. Madja-judge ka talaga. Lalo na pag first timer mo. Pag hawak pa lang, ganun ka agad. Alam na nila. Alam na agad. Okay. Pag ganun, hawak. Ayan, humawak siya. Teka lang! Sir, hindi pa tayo nag-uusap. Tapos ka na ako agad. Ganon. Yes, hawak. So, arm wrestling kasi meron niyang basic technique lang. May capping, may top roll, may press. Ganon. Ganon. So, pronation, supination. Ayun, pronation. Ito. Supination. Ganon. So, capping. Ganon. Adaptation ako. Tama. So, yung capping yung basic eh. Capping power mo is ginaganon mo yung binibend mo siya. Binibend, pagka binend mo siya, wala nang lakas. Tapos, hinihila yan. Side pressure tawag doon. Nadadala ako. Nabuhat ako. Okay. Tapos yung arm position mo talaga. Pag ganito yung arm position niya, medyo alanganin siya. Ito yung position na pwedeng mabali yung braso niya. For example, Siya pa nag-adjust. for example, nandito ka, straight ka. So, ito yung table, ito yung pad. Hindi ka pwede mag-start ng nakaganito. Yung nasa labas yung elbow. Dahil walang power yan eh. Tsaka prone to injury yan. So, dapat nakapasok. Pasok ka. Oh. So kapag nakipagbunong braso ka sa inuman tapos nakaganyan. Wala. Alam mo na. May alam yan. May alam yan. O kanyari gumanyan. Tapos gumanyan. Ay, alam mo yan. May technique yan. May pre. technique yan. May technique yan. Pag nakaganyan, ay delikado yan. Ay, iba yan. Mapaliyang ka. Kasi kawit ka na lang, pre. Sige. Tatawid ako. Ikaw nakapasok ka. So dapat pumasok din ako. Yes! ganun. Square yung ano eh. Nasa square sa loob mo eh. Ganyan. O parang nagaganon. Nagaganon. ganyan? Oo, ganon. Di ba may handle dito? Oo. So parang nagaganon.
Try handle dito. Handle talaga. Okay. Yan! Okay. So, tatlo, basic lang na to. Basic. May cupping, top roll, Oo. hook, top roll, saka press. Yun yung kasama yung katawan. Yes, yun yung technique na ginagamit ko. Okay. Dahil malakas ako sa bench press. So, pinapasok ko. Ano mo nga, bilisan mo nga. Yan. Pwisto! Wala pa. 1, 2, 3, pwisto! Ayun. Lumalaban. Ibig sabihin, may natural movement mo na igaganon siya. Oo. So, pwede ka mag-top roll. Sige, lalaban ako Okay, 1, 2, 3, go. So, kinokontra ko siya. Hindi. Bakit mo katawan yung kasama? Hindi ko alam na, ganun pala siya. Technique din. May Na technique. technical pala yung bagay na yan. Yes, kaya pag nasa laban ka, which is yun ang tinuturo nila sa akin. Dapat marunong ka bumasa sa hand position niya, hand control niya, anong ginagawa niya. Ayan, oo. Nag-ano agad, So, malalaman mo yan sa position niya kung anong gagawin. Pag naka-rise siya, naka-konting hook pa siya, or naka-press pa siya. So, dapat alam mo. So, ito kasi, natutunan ko rin to ngayong, kasi kapag nag-search ka kasi ng mga form sa YouTube, dire-diretso na yun Papasok na dyan yung makikita mo yung mga powerlifter, ganyan. Yes. Makikita mo na yan. Ngayon, powerlifting and weightlifting is a very highly technical sport. True. Ngayon, dati kasi sa bakal gym, form. Dapat ito yung form mo, ganito yung form mo, ganyan. Yes. Ganito. Para sapul yung chest, ganyan. Ganun dati. Ngayon, tinitingnan ko tong arm wrestling na isa lang yung movement nyo Yes. Like, isa lang yung goal Isa lang. Mapaganon mo lang siya Mapin mo siya. Mapin mo siya, isa lang. Napakadali lang. Pero, masasabi mo bang, parang nakikita ko kasi parang sobrang technical na sport nito Yes. Same din sa powerlifting, weightlifting. Different sports yan na mayroon sariling technique na dapat mo rin pag-aaralan. Oo, iba no? Iba. Tsaka, pucha, ano kaya itsura anong training ng arm wrestling? Sige nga, anong training? Okay, based sa coach ko to, nagtuturo sa akin, si Coach Captain Calvin, taga dito lang sa Manila. Yung training na binibigay niya sa akin, totally different sa strongman training, powerlifting training, weightlifting training. Ang advantage ko lang siguro, I have my raw power na ako. Nandun na yung lakas. Nandun na yung lakas. Ang goal lang namin is translate that power sa arm wrestling sa table. Okay, so, most likely yung training na binibigay niya sa akin is wrist control. Wrist control? Yes, ito. Sa wrist cupping, pronation, supination, back pressure, side pressure. Ganun lang. Lakasin mo lang. So, nagda-dumbbell ka ng ganun? Ito, based sa research ko din, of course, maraming tayong mag-research more, part ng arms na ginagamit talaga sa arm wrestling is yung forearm. To. Talaga forearm. Forearm talaga. Most likely ng training is yung forearm talaga. Grabe, no? Grabe yung ikwento yung 3 movement lang ng sport nyo. Pero pag sila yung nagkukwento, Grabe ka passionate. grabe talaga. Grabe talaga. Ibang klase talaga. Kaya tuwang-tuwa ako Hindi, it's not to say na papasok ako sa sport na yan. Hindi natin alam. Hindi natin alam. Pero diba? may nagsabi nga sa akin Sabi ko, actually, hirap ako kasi ang ikli ng braso ko Uy, sakto pa. Advantage yan. Oo, sakto sa powerlifting yan. Ang lakas mag-bench press niya kapag maikli ang braso. Talaga? Totoo. Talaga ba? Para ako nauuto-uto ng konti. Talaga? Totoo ba? Okay yung maikli kong braso? Talaga ba yun? Pero iba pala. So, tayo kasi, ang hinahanap natin sa mga atleta, pare, yung mahaba ang braso, mahaba ang hita, mataas tumalon. Yes, tama. Hindi, kasi ano ba ang expression natin ng sport sa Pilipinas? Basketball lang naman. Siguro ang I think lack of education siguro ay yung I think nung nasali ko sa Physical Asia, parang it's a good avenue for me to show to the Filipinos na may strongman dito. Yes. At saka
Yun lang ang kulang eh. Maraming nagtanong, may strongman pa pala. Kahit si Mark Mugen, hindi na alam may strongman pa, You're the biggest Filipino AC so far. Yes, big. Tawin, hindi ko manimutan yun. So yun, may strongman. Siguro, need natin ma-educate yung mga tao ng ganito. May sports na ganito. Yes. Same with armless and powerlifting. Oo. Hindi lahat ng sport kailangan mong tumakbo. Yes, totoo. Di ba? Hindi lahat ng sport kailangan mong tumalo ng mataas. Correct. Yun ang alam natin eh. Just look for a sport na bagay sa'yo. Oo. Yun lang. Alam mo, sa totoo lang, ito hindi sa pagbibiro kung nasa bata-bata pa akong edad, siguro nasa 25 anyos, yung katawan mo ay built for powerlifting. Aba, putya, pinasok ko yan. Kasi lahat tayo gusto mag-sports. Yes. Kaso, hindi lahat tayo built for what? Basketball, volleyball, badminton, tennis. Di ba? Kasi lumaki ako sa mentality na ang lahat ng sport kailangan tumatakbo. Ang lahat. Well, meron din naman takbo sa strongman pero may karga ka mabigat. Yes. Pero saglit lang. Saglit lang yun. Oo, Saglit lang. kailangan. Tama lang yun. Diba? Pero ang tinutukoy ko lang, natutunan ko sa iyo, sa marami pang atleta dito, na hindi lang iisa ang sports. Yes. Hindi yan ay soccer lang, hindi yan ay basketball lang, hindi yan lahat tumatakbo. Kung hindi ka built tumakbo, kasi maiikli ang hita mo, aba, ang lakas mong mag-squat. Oo, tama. Diba? Kung hindi ka makabotata kasi ang ikli ng braso mo, ay ang lakas mo mag-bench press. Tama. Diba? Lahat ng klase ng body type ay pwedeng magaling sa isang sport. Correct. Hindi lang tayo exposed sa ganung bagay eh. Tama. Yun yung malungkot. Kaya nga, gusto sayang sa akin. Nagkaroon sana ako ng sport kung in-educate lang ako na yung katawan mo ay magaling sa isang sport. Pwede ang katawan mo sa isang sport. Totoo yan. Yun ang nangyari talaga dito sa atin eh. We're too blinded sa mga sikat na sports. Meron tayo maraming sports na pwede kang sumali na swak sa size mo. Tsaka siyempre, it's not to say na porket physically advantageous yung body type mo para sa isang sport, gagaling ka na doon. Siyempre, nandiyan pa rin dapat yung training. Tama. Yung puso mo, yung utak mo, nandiyan pa rin talaga. Pero ako kasi ikinahon ko agad yung sarili ko sa mentality na wala akong sports na pwede. Okay. Parang kulang ang you're not in the right community. Oo. Parang ganon. Ano ba naman kasi ang sports natin? Tama naman. Ikaw nga eh. Uche, wala nga akong kilala na didiscuss eh. Alam mo yun? Ang dami mong sports na Si na-try. Raf ata sa shotput discuss din yan eh. Talaga ba? Sa pagkakalam ko si Raf. Ang dami sports sa buong mundo. Lahat ng body type merong sport na pwede. Pwede ka. And ako, yan ang gusto kong gawin sa anak ko. Yes. Kung sakasaka, yung panganay ko kasi para matangkad na bata eh. Hindi ikaw, leche! So para matangkad siyang bata, mahaba braso, mahaba hita, flat-footed siya. Pero, i-insolan mo lang naman yun eh. Yes, totoo. Pero ibig ko sabihin, geared siya para sa sports ng Pilipinas. Pero gusto kong sabihin sa kanya na marami ka pang sports na pwedeng subukan. Kaya nangyari niya. Alam mo, naitanong mo kanina, paano ako nagsimula? Sinubukan ko lahat ng sports nung bata pa ako. Ano siya? Volleyball, basketball, baseball, sipatakraw. Sepak-takraw. Ay, Pero sepak-takraw. Pero hindi ako tumatalon eh. Parang, hindi ito pwede. Pero ang angas sa sepak-takraw ha. Oo, maganda, di ba? Ang Kaya lupit tingnan nun. mo, bilipad. Oo. Pero, sinubukan, pero hindi siya pwede. Parang hinahanap talaga ako. Oo. Ewan ko lang sa kulit siguro. Sa gusto ko talagang subukan kung anong pwede sa akin. Para sa mga bagong bagong magulang diyan, i-encourage yung anak nyo na mag-sports kasi kahit ano pa yan, meron siyang sport na pwedeng pasukin. Yes. Ito din, sa mga parents dyan na nanonood dito, I highly encourage you to let your mga bata mag-explore. Yes. Huwag mong bigyan ng itong gusto ko sa Tama, di ba? tama. Wag, parang hindi nila ma-appreciate na bata. Of course, sa bata susunod yan eh. Sunod dyan. Di ba? As a responsible parent for me, gusto ko rin ma-explore yung bata. Kasi yung ginagawa sa bata ko eh. Gusto mag-bike ka doon. Gusto mo maglagay pa na. But in the long run, hanapan mo siya ng sports na gusto niya. Tama. Yung willing siya mag-submit sa self niya na mag-train. Tama. Yun lang yun eh. Yung anak ko na panganay, nakikita niya ako na nagbubuhat-buhat. Parang curious din siya. Gusto niya sumali. Di binigyan
ay, pagbubuhatin ko. Sige. Kasi, gusto, ano na yun, yung ano kasi social butterfly yan si Anye. Gusto niya talagang, pag may ginagawa dito, gagawin niya yan. Ay, sali ako dito. Nagma-magic cards nga kami, nagma-magic cards din yan eh. Alam mo yun, lahat gusto niya talagang gawin. So sabi ko, sige, kuha ka, dumbbell dyan. Tingnan mo, ganyan. Totoo. Tapos, na-realize ko, may interest yung bata. Sige nga, bibigyan ko nga ng konting calisthenics. Konti lang, para lang gumagalaw siya. Yes. Tama yun. Pero, nakita ko na bandang huli hindi niya rin pala talaga gusto yun. Pero, nakita ko ano gusto niya. Ang gusto niya badminton. Oh, yeah. O di sige, mag-badminton ka. Badminton ka. Gusto niya mag-swimming. Wala kaming swimming pool. Pero sige, kapag may pagkakataon, swimming tayo. Totoo. So kung ano yung gusto ng bata talaga, tsaka ini-encourage ko rin talaga siya na na hanapin mo yung sport para sa kasi Tama. ako walang sport eh. Totoo. Yun yung gusto ko sa bata ko sa mga dalawang anak ko. Like, hanapin mo kung saan mo gusto. I'm here to support you. Yan. Ganun na. As a parent, ganun tayo. Although, of course, gag-guide natin siya kung anong sports. Tama. As much as possible, available sa'yo. Yes. Huwag yung sa akin na experiment pa ako. Tama. But since nandun na tayo nandun na, mayroon na mga equipment sa amin, sa Bohol, sa gym na tinitraingan ko sa Tagbilaran Fitness Gym, si JC Calulo, yung a good friend of mine na owner din doon. Dinadala ko yung mga bata ko doon. Nakikita nila. In-expose ko siya. Sa bahay meron akong mayroon yung mga gamit din May arm wrestling table din ako doon. Nice. Kaya gusto nila, pag wala ko, ginaganon-ganon. Parang natutuwa din ako nakikita. Parang nakikita ko yung sarili ko na yung as early as 7, 8 years old, gusto mo nang sundin yung yapak ng magulang mo. Tama. Nakakataba ng puso. Nakakataba nga ng puso kasi naalala ko kasi tatay ko, ewan ko kung merong mga mga legends ng basketball sa Malabon dyan, pero legend daw ng basketball ang tatay ko. Oo. Sample Oo. Hindi. At hindi ako naturuan mag-basketball. Hindi ako naturuan mag-basketball kasi nga hindi built yung katawan ko for basketball. And buti na lang din hindi ko pinilit kasi hindi talaga ako para doon. Yun lang siguro yung gusto kong i-point out. Ang strongman sport ay hindi sikat na sport pero nag-i-exist yan. Yes. Pwede mong pasukin yan. Kung kaya mong magbayad ng magkano ba gym ngayon? 50 pesos? 50, Hindi ko alam, 50 ba? Yung mabakal gym. Mga bakal gym, 50. 80 to 80 100. to 100. Oh. Kung kaya mong mag-invest, kung gusto mong pumasok sa Strongman, andito sa Maynila. Meron, pwede. actually, pwede ko sabihin. Sige. Actually, merong gym dito, Strongman Saturday. Strongman Saturday. Strongman, every Saturday yan. Ah. So, sa Manila, meron dyan. Actually, nag-invite sila sa akin, Gym Zilla. Gym Zilla. Nakikita ko yan. Nakapunta ka na doon, di ba? Gym Zilla. Yes, sa Kinetics meron din. Polarity meron din sa Podium. May Strongman Saturday sila. Like, kung gusto mo talagang matuto, ma-expose, o mag-training, o manood man lang, punta kayo sa Gym Zilla. Marami kayong makikita ng mga strongman athlete doon. Right? Pwede mo siyang subukan yung mga equipments, yung Atlas Stone. Nandun lahat. Yung farmer's carry, yoke walk, log lift, you name it. Axle deadlift, nandun lahat. If may time ako next time, dadalhin ko kayo doon. Para tayo mga bata doon. Uy, ang lakas oh. Ang piling trip yun. Tira mo. Pero yun nga, ang daming sport. Yun lang siguro yung punto na gusto ko sabihin dito. Kahit anong klaseng katawan na meron ka, may sport para sa'yo. Gusto ko lang magpasalamat. Kasi napakaganda ng kwentuhan natin. Ako dapat magpasalamat sa iyo for giving this opportunity to share my passion sa sports. Tsaka mas maraming audience na mararating to. So, yun nga, sa sinabi mo kanina, we need someone to talk about it. Tama. Na ang sports ay hindi lang takbo-takbo. Tama. Ang sports ay maraming ekspresyon. Kasi ang sports ay ekspresyon ng lakas mo bilang tao. Hindi lang ng bilis mo, hindi lang ng taas mong tumalon. Diba? So, dahil dyan, boss, sobrang nag-enjoy ako sa kwentuhan. May mga kunting regalo lang kami sa'yo. Oh! Yan. Oh! Teka, sir. Ngayon, eto muna. Meron tayo ditong perfume treats, pare. Oo. Mabango yan. Kasi gwapo ka na. Kailangan mas gagwapo ka, di ba? Oo, malakas na. Mabango pa. pa. Di ba? Ako malakas lang. Pakita mo yan. Napakaganda yan. Kompleto yan, sir. Yan. Nga pala, si sir ay uuwi ng Bohol. Yes, Oo.
Tapos, meron tayo dito, bagong-bago. Oh, ito ba yung Ninong Ray na? Ninong Rai merch. Oo. Ninong Rai merch, ang pinili ko para sa'yo ay yung mecha natin. Kasi para kang robot, sir. Nice! Di ba? Wow. Ganyan yung, mismo yung balikat ni Sir Ray, oh. Ako talaga, oh. Di ba? Di ba? Nice. At syempre, ere pa. Meron tayo dito. Napakagandang. Ayan. Oh! Napakagandang kutsilyo galing sa mga kaibigan natin mula National Blade Works. Wait lang. Tingnan mo. Oh. Oh my! May engraving na ang pangalan natin yan, Kaso sir. wrong spelling. Mali ba? R.A. Aray ba? Hindi, papalitan ko yan. Papalitan ko yan. Tatanggapin ko pa niya. Tatanggapin mo yan, pero papalitan ko yan. Papalitan ko yan. Oh, pero gamitin mo yan. Gamitin mo yan, ha? Ilalagay ko yan sa gym ko. Oh, yan. Tapos tagain mo yung mga papasok na iba. Oo. And My God. kaso, may problema. Ito mga to pwede kong ibigay sa'yo. Okay. Ayan. Kaso, ako matanda na. Naniniwala ako sa mga pamahiin. Naniniwala ako sa pamahiin na kapag binigyan ka ng panyo, pahiyakin ka. Pag binigyan ka ng sapatos, lalayasan ka. Kapag binigyan ka daw ng kutsilyo, Hindi, sir. Magkakagalit lang daw kayo. Ayoko magkagalit tayo. Lalo sa mga taong kaya akong tirisin. Oo. So, dahil dyan, sir, may loophole ang sistema. Oh, okay. Hindi ko binibigay sa itong kutsilyo na to. Binebenta ko sa ito sa halagang piso. May piso ka ba dyan? Meron! Meron! Oh, sabihin mo sa akin. Timing, di ba? Ricky Rubin, binebenta ko ang kutsilyo na to sa halagang piso. Sabihin mo, Ninong Rai, binibili ko ang kutsilyong yan sa halagang piso. Ninong Rai, bibilin ko yan ng kutsilyo mo sa halagang 1 peso. Yeah! Maraming salamat. Sir, wait lang, may hihingin pa ako isa sa'yo. Rani, akin na yan. Magpapapirma lang ako. Nice. Pag eto binuhat ko, parang walang timbang. Parang Okay. walang timbang kasi... Uy! Parang minanilang kanina parang sumakit pa balikat ni Amity dito di ba? Meron tayo ditong 10 kilos lang na plates. Tapos sir, to? Gagamitin ko talaga to. Gagamitin ko yan. Ang ganda ng pirma ni sir ha. Pirmang executive ha. Yan. Meron na ako i-display sa gym ko, pare. Napakaganda niyan. Ang gusto ko sana mga kolekta ng mga pirma ng mga atleta. Yes. Tapos ilalagay ko lahat doon. Pucha, ang yabang niyan. Ay, eto. Pirma lang naman ni Ricky Rubin yan. Ay, ang tiklupin nun na parang bagong planchang brief, di ba? Sir, maraming salamat. Sobrang na-appreciate ko yung presensya mo. Alam ko sobrang busy mo. Yes. Sobrang dahil mong ginagawa ngayon pero talagang napaunlakan mo kami ng Of course. Ninong Sobrang. Rai, hindi mo lang nasabi, matagal din yung followers sa'yo. So, Kaya nga ako nagulat Ba't nakapalo sa akin to? Bakit? Ano? May chance kaya? Siguro, nakita niya ako nakita niya ako sa YouTube. Ay, ito, asang tiklupin. Pero sir, yun nga, maraming salamat. Siguro, ang gusto ko na lang sabihin na paulit-ulit ko na sinasabi, lalo dun sa later part ng video, try kayo lang ibang sports. Ang sports ay hindi lang basketball, hindi lang volleyball, hindi lang takbuhan, hindi lang pampamilya, pang sports pa, di ba? Sir, ikaw, baka meron kang gusto sabihin, baka gusto mo silang i-invite, may concert ka ata Hindi. Ito lang masasabi ko. Huwag mong ilimit yung sarili mo sa isang sports, okay? Try to go outside, find the best sports for you. Trial and error lang. Tama. Tapos, kung saan mo gusto, give it a try. And it's never too late. It's never too late. Yung sports kasi parang lahat yan babae. Lalo na sa strongman, pwede babae. Powerlifting, Strong pwede woman. babae. Meron nagkukumpit ng babae. Huwag kayong maniwala sa sinasabi ng iba na huwag kang magbuhat, hindi ka tatangkad. Okay, 6-footer ako, so tumangkad ako. Nag-start ako 14 years old. Okay? Yun lang. Tsaka sa family ko, maraming salamat talaga. Yun yung number one supporter ko. Yun yung number one nagbibigay ng drive ko. To do the best. To be the best person. The best version of myself. Kapag humihila ka ng dump truck, inisip mo pamilya mo. Yes. Gagawin ko to para sa pamilya ko. Ganun Tsaka- yan. Tukuhugat ng inspirasyon. Tama. Tsaka yung sa fans sa Physical Asia, thank you sa support. Yes, maraming salamat. Including yung kahit lahat. Negative, positive feedback, I accept it with all my heart. Part of as an attitude. Tama, kasama talaga yan. Anyway, sir, maraming salamat. Oo. Thank you. Thank you.
Teka lang, doon kami sa likod. Papakitaan ko to ng lakas ko sa... Wala sa bakan! Slap. Burong braso lang. Burong braso lang. Doon tayo, para di nila makita, baka sabihin masyado akong mayabang. Cut mo na yan, cut mo na.